kahit lagyan mo pa ng lipstick ang baboy, baboy pa rin. Yan ang sinabi ni Lacson, mga guys, patungkol dun sa budgeting sa Kongreso kina Tambaluslos, yung si Romualdez. Si Romualdez kasi ang may hawak, siya ang leader. So kung sino yung malapit sa kanya, siya lang yung mabibigyan ng biyaya ng budget. So ganun pala yun. So, pakinggan natin si Lacson, mga guys, at saka in-expose niya yung mga paano mag-budget yung Congress. Alam mo, Ted, maski lagyan mo ng lipstick at makeup ang baboy, anong itsura nun? Di ba baboy pa rin? Pinaka-secretive na bicameral conference ang budget, ang panukalang batas para sa budget. Kasi yung ibang mga bicameral conferences na mga simple o yung ordinaryo yung panukalang batas, pinapayagan namin yung mga yung media na mag-cover. Pero nagtataka nga ako, bakit pagdating sa budget, hindi pwedeng mayroong iba nakakarinig. At walang minutes yan, Ted. Alam mo naman din yan. Nanggaling ka na rin naman dyan. Sa mga hearing po ng Kongreso, both houses, laging meron yan transcript o minutes of the meeting. Pero po kapag bicameral conference committee on the budget, wala po itong minutes of the meeting. Wala. Walang minutes of the meeting. Pero wala rin naman nangyari doon sa panukalang batas, kaya ganyan pa rin ang nagiging kalakaran. Pinaka-secretive na bicameral conference ang budget, ang panukalang batas para sa budget. Kasi yung ibang mga bicameral conferences na mga simple o yung ordinaryo yung panukalang batas, pinapayagan namin yung mga yung media na mag-cover. Pero nagtataka nga ako, bakit pagdating sa budget, hindi pwedeng mayroong iba nakakarinig. At walang minutes yan, Ted. Alam mo naman din yan. Nanggaling ka na rin naman dyan. So ating pong ipagkadiinan, sa mga hearing po ng Kongreso, both houses, laging meron yan transcript o minutes of the meeting. Pero po kapag bicameral conference committee on the budget, wala po itong minutes of the meeting. Wala. Walang minutes of the meeting. At saka hindi lang yun, Ted. Di ba? Alam mo na rin naman natin, yung unang meeting, formal meeting ng bicameral conference, roll call, formalities, konting speeches, pagkatapos sasabihin, suspend, i-refer natin sa small group BICAM yung pag-aaral noong mga disagreeing provisions na mga versions. At pag sinabing small group BICAM, dalawang tao lang yon, yung Finance Committee Chairman ng Senate at saka yung Appropriations Committee Chairman ng House. So halos hindi na rin na-monitor. Although, amin sa Senado, natatandaan ko, sinasangguni rin sa amin, sa mga miyembro ng BICAM, yung mga nagdi-disagree na mga provisions. Nag-ugat itong 26.7 billion kasi nga, hindi na malaya ng mga senador. Kasi pag-resume noong suspended na bicameral conference, alam mo rin ito, Ted, na halos pirmahan na lamang. Parang yari na, nakakamada na lahat yung napagkasunduan ng dalawang representatives ng mga committees, bicameral conference committees, at halos pirmahan. At hindi mo na rin, wala ka na rin time para pusisiin kasi parang pagka ikaw na nga abala sa oras, kapag binasa mo pa isa-isa, at hindi mo talaga kayang basahin kung hindi mo dadalhin yung homework, yung draft ng final version. Kasi nandun ka lang sa conference room at ikaw ang nakakaabala, meron naghahatid para pirmahan, para basahin mo pa yon, parang napaka-kontrabida mo. So, anong nangyayari? Kanya-kanya pirmahan, kaya nga nagulat din yung mga senador, sina Senator Amy, na hindi nila alam na nakapirma pala sila. Yun ang ibinuelta sa kanila ng House na, teka muna, sabi mo, hindi mo alam, nakapirma ka naman dito na meron talagang akap dyan na item. Opo. So yung nga po ang nangyari at kumbaga parang kumpiyansa ka, nagtitiwala ka na yung mga napagkasunduan ng una, yun na yun at pumirma ka kasi yun ang iyong assumption na walang isiningit. Yung good faith na tinatawag. Yes. Kaya nga may napaka-importante yung mayroong mutual trust, kailangan mayroong good faith. Opo. Senator, nasa rules ho ba yan na kapag ho nagkaroon ng bicameral conference committee hearings
on the budget na walang transcript o minutes na maaari pong balikan at maging record nito sa diskusyon sa mga usap-usapan sa komite? Wala. Ang nasa rules, yung itatakel, yung disagreeing provisions na hindi nasusunod. Kasi pag sinabi nating disagreeing provisions ang pag-uusapan, yung nagkakaiba lang sa version ng House at saka ng Senado, ang pag-uusapan, nakalimit lang doon. Pero yun nga, maraming nagsisingit. For the longest time, hindi lang naman ngayon nangyari sa AKAP. Opo. Marami talaga nagsisingit. Ted, kung natatandaan mo, di ba, I think noong panahon na si Tito Sen pa yung Senate President, na mas malala yung ginawa noon. Kasi natuklasan namin, nag-ratify na yung House, tapos na yung bicameral conference, nag-ratify ang House ng kanilang version, na pareho sa Senate version, na niratify din ng Senado. Nang makita namin yung enrolled bill, nakita namin meron dagdag na 75 billion pesos na wala naman doon sa niratify. So nagpulong-pulong kami, kaming ilang mga senador, ang napagkasunduan namin sa advice ni Senator Franklin Drilon, kasi siya naman yung magaling na abogado sa aming grupo. So ang kanyang suggestion kay Senate President Tito Soto, ang i-qualify mo na lang yung pipirmahan. Kasi kung hindi naman niya pipirmahan yung enrolled bill, magkakaroon ng reenacted budget. Panahon ito ni Pangulong Duterte at speaker naman noon si ex-President Arroyo. So ang ganun nga ang ginawa ni Senate President Soto na okay, pipirmahan ko itong enrolled bill pero merong qualification na ang pinipirmahan ko lang yung bahagi na niratify ng Senado. Nung niratify namin. At hindi yung buong enrolled bill. So nagkaroon ng kontrobersya, pinatawag kami ni Presidente Duterte noon at pinag-uusap kung paano maayos. Nung hindi nagkaayos, ang ginawa ng Malacanang, binito, hindi lamang 75 billion, umabot ng 90 billion pesos ang nabito. Pinakamalaking bito yun sa budget measure sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil nga doon sabihin ko sa akin ito, kalokohan ng House na magsingit pa ng amendment after ratification. Yun ang napakasama. So isipin mo, ratified na, i-amend mo pa. Sino may karapatan mag-amend? Enroll bill, i-ano mo lang, ipiprint mo lang yun bago pirmahan ng dalawang leaders ng dalawang kapulungan. Pero in-amend pa nila at nagsingit pa ng 75 billion pesos. Opo. Kumbaga, niratipikahan, hindi kasama yon sa supposed to be inaprubahan ng both houses on separate session. Senador, dito po ngayon sa pangyayaring ito, with all due respect kay Senator Sani Angara, dahil siya ang timon ng Senado dito, hindi naman kaya siya ang nagkulang dahil sa lookout niya iyon na merong isiningit na AKAP fund? Ako, gusto kong bigyan ng benefit of the doubt si Senator Angara na napalusutan din siya. Na hindi siya kasama sa usapan ng House Appropriations Committee Chair na ito merong nakalagak na para sa AKAP. Pero yung basic muna, Ted, AKAP, sabi sa kapos ang kita. Lahat halos ng Pilipino kapos ang kita Wala namang tayong masasabing worker na Pilipino na kapos ang kita, na hindi kapos ang kita. Lahat, kasi may kasabihan nga, Ted, di ba? There's no such thing as enough money. There's only too little and too much. Kaya kung tutuusin, napakaraming Pilipino ang dapat magbenepisyo sa 26.7 billion. Ang tanong, kailangan pa ba yun? Meron na tayong AIX, meron na tayong TUPAD, meron pang bago ngayon lumabas yung MAIT, yung medical assistance. Tapos meron pa tayong 40s. Opo. Napakalaki na rin ang ginugugol natin. Hindi naman masama na magbigay ng pondo para sa social services. Kasama na talaga yan sa bahagi ng part na yun talaga ng budget. Bukod sa infrastructure, yung tinatawag na personal services, meron ding social services. Talagang malaking bahagi yan ng ating national budget. Kaya lang, magkikreate ka ngayon at sneaky pa yung pagka-create kasi ang natanggap kong information dito, isiningit lang talaga ito, parang hindi masyado makita do sa ilalim after nung quick response fund, nagkaroon ng AKAP under the budget ng DSWD. At base na rin do sa napag-alaman natin, di ba, pare-pareho na hindi rin alam ng ahensya. Ibig sabihin, hindi nag-request yung DSWD na magkaroon ng AKAP. Nangyari rin yan noon na, Ted, yung DILG tinanong namin, kasi karamihan noong sa 75 billion, sa ALGO yata napunta dun, sa assistance to local government units.
Nung tinanong namin si Secretary Anyo, alam nyo ba ito? Ang sagot, hindi. Hindi sila nakonsulta. Wala silang kamalay-malay. So talagang ang nakakaalam lang sa pagsingit, yung ilang miyembro ng House. Ted, katunayan, itong AKAP, hindi lahat ng congressmen alam nila ito. Kakaunti lamang sa Congress ang nakakaalam na meron palang AKAP. Bakit? Doon tayo mapapaisip kasi alam naman natin kung sino lamang yung nakakaalam na merong palang item na ganun ang pwede mag-access. Kasi kung hindi mo alam na meron palang AKAP na item, paano mo i-access yun? Bulag ka. So, saan gagamitin yon? Yung 26.7 billion. Kaya nagkaroon ng usap-usapan na baka sa pagpapatuloy ng signature campaign do sa pirma, do sa People's Initiative, doon gagasusin yung 26.7 billion. Hindi ko sinasabing yun ay gospel truth o yun ang talagang katotohanan. Pero yun ang naging suspecha ng ilang mga senador. Kasi nga, bakit hindi nila alam? At doon nga sa presentation sa hearing, meron din po sa isang, I think, Viber group, no, na naka-identify na yung AKAP bilang source ng pera na ibibigay doon sa mga LGUs. Ayun. Okay lang kung ibigay sa LGU na diretso sa beneficiaries. Although mali na nga yung ginamit na proseso, pero kung yung end game o yung end state, magtatapos doon sa makikinabang yung mga kababayan nating talagang kapos ang kita, okay na rin. Pwede na rin sabihin natin pikitan ng mata. Opo. LGUs. Anyway, Senador, nabanggit nyo yung, sabi nga ho ninyo, no, hinala, nagdududa tuloy yung iba sa AKAP fund na ito. Pero siguro ho naman din sa inyong mga sources, sa ilang pong mga lokalidad, na ang iniaalok umano para din po sa pagtutulak ng pagpapirma sa kanilang constituents ay mga government projects, no? Ang iba nga daw umano sinasabihan na kayo nang bahala mag-deliver ng pirma pero meron kayo matatanggap na alokasyon for infrastructure budget. Ngayon pong budget na ito, sir, na inaprubahan ng kasalukuyang Kongreso, nagsingit ng 176 billion para sa DPWH na hindi rin po hinihingi nila Secretary Manny Bonoan. Pati nga siya nagulat nung aming makapanayam, wala pa itong program of work. Ano ho yung say doon? Paano ma-implement kung walang program of work? Yun ang unang tanong. Ibig sabihin, may paggagamitan na iba. O kaya, ito na yung tinatawag nating post-enactment, yung post-legislation na implementation. Ibig sabihin, balik na naman tayo sa pork barrel. Ibang anyo. Alam mo, Ted, maski lagyan mo ng lipstick at makeup ang baboy, anong itsura nun? Di ba baboy pa rin?